What's up guys? Ito na yung totoong part 2 ng guide and tips ko. Thank you sa mga nagtatanong at talagang nakakatulong sa inyo from other server o from other camp. Sorry, hindi ko na kayo isa-isahin kasi hindi ko masyadong kilala. Tsaka thank you dun sa mga nanood about sa survival guide. Sana talagang nakatulong sa inyo. Marami namang natuwa. Okay, umpisahan na natin. Ito, sakto nakita ko. Napapansin ko sa ibang mga kakamp ko, nire-request nila tong green o kahit itong puti, yung background, which is, ito lang kasi yung reward, 30 na camp contribution. Kasi ang ginagawa ko dito, idodonate ko na tong 5. Yan. So, may tatlong matitira. Yung tatlo kasi, pag na-donate mo na yung 5, lalabas tong request help, which is, etong green ay blue, yung background o rare is 60. Tapos itong huge reward nasa dulo, 150. Mainam to kung may kapalitan kayo. Okay, like co-hub nyo o kung sino mang friend nyo dyan sa camp na pwede nyo makapalitan ng request supply. Ganon. So, magre-request help lang kayo. Hayaan nyo silang mag-donate. Kung wala man, basta i-request nyo lang dyan. Yung itong mga high rewards lang. Especially itong dulo. Kasi bukod sa meron na kayong reward, pati yung tumulong sa inyo is meron ding reward. Okay? So, etong green ng background, which is common, tapos ito, yung puti, mabababa lang kasi reward na to. Pero ito, yan, mainam talaga may kapalitan. Kasi para dito yan, sa camp training. Okay? Mamaya explain ka naman din to. Okay, next is, ayun, sige, doon na natin to sa camp training. Yung sa mga nagtatanong naman, no, paano magpataas ng stats, like this, which is ito, yung mga nandito. Yan, basta yung mga nandyan. Dito nyo rin makukuha, hindi lang sa modify, hindi lang sa jeans, kundi dito rin sa camp training. For example, itong survival expert is max HP. So, kung current level is 106, dito yan. Plus 2 yan kada pinapa-level mo to. Bukod pa yung stats sa modify. Then, ito, critical hit and critical damage, which is ito yan. Yan, critical hit ko and critical damage. Dun nagmumula. Pagpapakunat dito lang din yan. Weakness damage resistance, tapos skill strength resistance, syempre, ito pa, damage resistance, critical damage resistance, yan, dyan nagmumula yan. So, explain ko na lang din, etong dalawa, Baron's Hunter and Durable Armor is pang PvE. Player versus environment, meaning mga zombie-zombie lang, o kaya human na kalaban. Then, hindi siya, okay na to, level 40. Maintain mo na lang muna ng level 40 yan for now. Pero kung marami ka namang camp contribution points, kahit i-maximize mo na to, okay lang naman din. Sa ngayon, ang pinaprioritize ko talaga dito, o continuous na pinale-level, number 1, HP. Etong critical hit, critical damage, sa baba, yung damage, and damage resistance. Kasama na tong weakness damage resistance, weakness damage, skill strength resistance, skill strength mo. Etong drone, syempre, dahil yung drone natin is automatic umaatake. So, kailangan mo rin siyang pakunat ko natin, ganun. Para matagal din siya matagal din siya sa field na kasama mo. Kasi kahit yung drone na libre, nakakapatay ng player sa PvP. Halimbawa, mang down ka na pero nakalabas yung drone mo. Nakakapatay yan, malaki damage yan. So, pataasin nyo din yan.
Then, ito, critical resistance. Halos lahat naman ito pinatataas ko, maliban dito muna sa dalawa. For now, okay na ako dyan sa level 40. Tsaka ako napapatasin ng level 50 yan. Siguro mga 110. Ganun, level 110. Ang pinag-iipunan ko ngayon, dahil napataas ko na to, 107 pa yung sunod. 107, 107, 107. Ito muna. After ko dyan, ang pinatataas ko is tong dalawa. Then, kung halimbawa, may sumobra na akong contribution points, sabihin na natin pag na-ups ko to, magiging 108. So, matatagalan. So, pataasin ko naman yung iba habang marami-rami akong contribution points. Diyan mo makukuha yung ibang stats na, mo, para sa character mo. Yan. Bukod sa genes, tsaka sa modification. Sa genes kasi, ito lang naman na meron ako. Yan. Ito. Damage resistance, armor, weakness damage resistance, max HP, damage, skill strength resistance ko, weakness damage ko, 15%, skill strength 67, armor piercing. Pero kung ako yung tatanungin, ng prioritize ko, eto, damage, armor piercing, skill strength. Kasi confident naman ako sa dealing ng damage kasi sabihin na natin may tutok, ganun. Ganun na lang, para madali. Kung wag mo naman din sabihin na yun, paano pagka wala akong tutok so wala akong karapatan ganito ganyan o magpataas man lang ng damage. Syempre, alam ko naman din na gusto nyo magpataas ng damage. So kung ganun nga yung problema nyo na nag-aalangan kayo sa tutok, ano pa nga bang dapat na gawin nyo? Magpakunat na lang kayo kung gusto nyong matagal kayo nakakalaro, lalo na in terms of camp events like Elite Eliminator, o kaya Ravens, Foggy Battle, kahit yan TM, Aero, ganyan, 'di ba? Kung hindi naman kayo confident sa tutukan talaga, lalo na kung kalaban nyo yung mga PC, syempre, ang advantage ng PC is talagang malikot, tapos mobile ka, edi magpakunat ka na lang ng magpakunat. Tsaka depende din kasi yan sa specialty mo, which is yung heavy weapon mo. Like, for example, kung biot ka or biotic user, ang kailangan mo talaga dyan is armor, HP, and damage resistance. Even skill strength resistance. So, in terms naman sa mga PvP, dahil, ayun nga, mostly kasi ng mga, dito, events is more on PvP. Ito, suggestion ko na lang din. Kung halimbawang, PvE muna, Gatling kasi mostly ang ginagamit sa PvE. So, damage, dito? Pwedeng ito. Saan na yan? Hindi ko yata na-check. Ito pala. Tuling na ako. Increase damage 83. Pwede rin to sa biotic user. Mainam to sa kanila kasi doon nagpo-proc yung healing nila na experience ko na. Kumbaga proven and tested. Pinag-try ko pareho yung skill strength ko. Parang pinagkumpara skill strength versus damage. Maganda ang skill strength kung magkakatabi yung hinihil mo. Tapos naglalapag ka ng healing device. Kung talagang magaling ka sa pagtatago, sa pag-healing, yung tipong di ka basta-basta nahuhuli. Yun. Tsaka may proper din kasi paggamit ng healing device. Kasi kung sakaling pinataas nyo to, okay, sa career muna tayo. Sa medic. Asa na nga yun? Ito. If there are teammates within the healing device, ang mangyayari kapag halimbawa puno na yung buhay nila, hindi pala to yun. Ito, okay. So, instant na mag-heal siya. Hindi to yung tinutukoy ko. Kapag mababa na daw sa 40% yung total HP mo.
Tas nilapag mo yun. Para ka na rin nag-biotic. Meron dito yun eh. Ito pala sinasabi ko. Increase healing device range and skill effect and reduces cooldown time. When target's HP is full, kung puno na raw ang buhay mo, yung device o healing device mag magbe-benefit siya sa'yo as armor na. So, ilapag nyo as biotic user, halimbawa, ilapag nyo lang sa tabi ng kampe nyo yun, halimbawang naka-GS o gun shield. Siyempre, mainam yan sa kanila dahil mabagal yung takbo nila eh. Lalo na kung halimbawa na foam bomb, lapagan mo lang sa tabi niya. Okay na yun, tapos lumayo ka. Pitikan mo ng pitikan ng biotic, yan na lang. Kasi malaki yung range niyan eh. Lalo na kung expertise mo yung biotic. Ano pa ba? Ayan, sige, isa-isay natin. Kung naka-GL ka, grenade launcher, suggestion ko armor piercing para na rin dun sa main weapon nyo. And then, sa PvP to damage resistance. Pwede ring armor kung mababa armor nyo, pero mostly mas mainam talaga damage resistance para pwede kang makipagsabayan. Sa ano naman, sa gun shield, skill strength. Kasi ito pa rin yung secondary mo for defense, damage resistance, tapos skill strength para naman dun sa gun shield, para yun dun sa shield mo kapag halimbawa nakikipagbarilan ka tapos yung bumabaril sa yung kalaban is tinatamaan yung shield mo. Nagiging healing kasi yun. Ayan, alam niyo naman siguro yun, di ba? Tsaka kapag pinukpok nyo sa kanila, yung shield smash, ipinukpok nyo sa kalaban, ang laki ng damage. Doon siya nakabase sa skill strength. Pwede rin naman damage kung halimbawa kasing pumutok yung shield nyo. Tapos na, 'di ba, hindi ka naka-shield ganyan. Ang laki ng damage nyo. Ano pa ba? Kung sa biotic user, syempre, increase damage, tsaka ano pa ba? Damage resistance pa din. Kung mababa ka sa armor, syempre armor dapat. At ano pa ba? Ganon din skill strength din sa eto. Stir fried fish and chili. Para sa sniper. Pwede ring armor piercing. Kung mataas naman yung ano nyo. Ito, carrot pancake. Kung mataas naman yung skill strength nyo, kung confident naman kayo sa ano nyo. Syempre mahalaga pa din dyan as a sniper. Kailangan mo talaga ng armor piercing dahil bubutasin mo muna bago mo mapatay. Siguro 1 or 2 hit ganyan mostly. O mostly 2 to 3 hits bago mo mapatay. Depende na lang talaga sa skill strength mo din. So either skill strength or armor piercing. Pero mostly na may re-recommend ko dyan is skill strength. Kung ano naman, kung PvE, kasi ito ang ginagamit ko. Increase damage resistance against zombies. Tapos ito yung damage niya. Saan yan? Nasa baba. Ito. Increase damage against zombies by 8.8%. Tapos sa human, ito. Savory mushroom. Then, nasa baba. Ito. For PvE yan. Pero hindi ko ginagamit yan kapag ano. Ang ginagamit ko lang sa PvE mostly kasi kapag lalo nag-go na. Troubadour muna, damage. Tapos, kung may bit-bit ka naman ding damage, pwede na to. Kahit hindi na tong damage resistance, kahit armor na lang din, okay na yan. Depende sa inyo. Ano pa ba? Ano pa bang kulang na hindi ko pa naituturo? Basta tanong lang din kayo kung ano pa bang concern nyo, ano pa bang gusto nyong malaman. Hindi naman tayo ganun kagalingan pero itatry natin na ituro sa inyo lahat. Basta makatulong lang din.
Okay. Hmm, Oh boy, my stomach's acting up. kasi CR na yung character ko. Wait lang, iniisip ko ano pa bang hindi ko nababanggit. Sa mga hindi pa pala nakakapag-troubadour na hindi nyo pa na-maximize, i-maximize nyo itong mga to kasi sayang yung mga yan eh. Ayun oh. Increase HP, damage and skill, damage resistance, damage, armor piercing, max HP, skill strength. Malaking tulong na rin yan. Kahit sa astral, nagagamit yan. And, teka, may nabasa ako. Si Mikoy daw to. Eh, di ba mamaya ka na? Ano pa ba? Ayun, ito. Modification. Ito, hindi ko pa nagagawa. Kasi hindi pa ako nakakakuha sa loob ng rad. Ang gagawin ko dito, itong level 96, ito, sa kaliwa, ita-transfer ko yung stats dito sa 106. So, magiging 281 niya itong 152. Tapos, yung 600, hindi. Yung rating na itong 106 na 631, possible magiging 700 something yan. Plus, wag nyo munang suotin. Wag nyo muna suotin yan. I-modify nyo muna bago nyo suotin. Kasi, every time na yung stats, etong additional stats, na minomodify nyo is tumataas. Halimbawa, 281 yan, naging 400. So, tataas din tong main rating ng mismong equipment o gears na minomodify mo. Kasi kapag sinuot mo na yan, gaya nito, ay, ayan, for example na lang, ito. Itong heavy machine gun ko na, ano, pang PBE, kung mapapansin nyo, may lock dun sa taas na icon. Kapag minodify ko to at tumaas yung 381 na yan, itong rating niya is fix na yan. Hindi na yan tataas. Ganyan na talaga siya. And ano pa ba? So far yun pa lang naman ang naiisip ko. Kung may tanong kayo, tanong nyo lang. Basta yung sinasabi ko naman para magkaroon ng silver. Mag-ipon kayo ng gold. Tapos sa 60k na gold nyo, bilhin nyo tong 100k silver. I-convert nyo into 100k silver. Para pang-upgrade yan dito. Sa throwables, device, passive, ayan. Halos lahat max ko na. Currently max sa level pala. Ayan, tamang term. Tapos ito may pinag-iipunan ako. Which is ito muna, damage resistance. Unahin ko yan. Kasi pag in-ups ko yan, magiging 108 to for sure. Tapos tsaka ako na isisingit yung iba pa. Ito, yung sa drone, weakness damage ko, patataasin ko din yan. Yun lang naman. At sumali kayo ng mga camp events. Mostly, ayan o. Halos lahat kasi ng camp events, dito nakukuha yung camp contribution. Etong, hindi. Wala sa Raven, pero sa Camp Compe meron. Assault on Eagles, syempre meron. Wilderness, wala. District 13, wala din. Fishing, wala din. Ito, Sarad, meron. Guard Nova, yan, syempre meron yan. Giant Aberration. Alam ko meron tong mga to eh. EE Silent Nightmare, syempre wala kasi ang nakukuha dito para sa robot naman to. Ito yung level ng sa akin. 37. Tsaka kulang ako na itong freezing point. So sa Sabado na to malamang. Tsaka may pang pa level 5 na ako nito. Ano pa ba? Ano pa bang hindi ko na babanggit? Ang hirap din mag-record kapag on the spot na hindi ka handa. So, yun lang muna sa ngayon. Mamaya ita-transfer ko na to. Kukuha pa ako sa RAD. Yung nga pala, yung limit na 70 bucks sa RAD, ubusin nyo yun.
Pero, ang kukunin nyo dapat balance. For example, ito. Halimbawa, naisipan nyong mag-craft ng pang-modify. Eh, ito mga kailangan. Eh, tapos halimbawa, ito hindi siya buildable. For example, carbon fiber, ang kailangan niya is cedar, yung kahoy, tapos panghayop. So, ito, ganito ako magtansya. Tinitingnan ko kung ano mas madami. So, hayaan ko muna yon. Meron akong 25 bucks pa doon na naiiwan sa loob. So, ang target ko is 10 bucks netong bato. Yan, yung bato. Tapos, 10 bucks siguro ng hayop. At 5 nitong parang flax. Kasi okay pa naman yung kahoy ko. Marami-rami naman. So, bato. Ayan, bato, 10. Flax, 5. Tapos sa hayop, 10. O kaya gawin ko na lang 5 to. Tapos 5 dito sa kahoy. Baka maubusan. Kasi dalawa may kahoy dito. Dalawa din kasi may hayop. Hindi, tama lang pala. 10 sa bato, 10 sa bato, 10 sa hayop, 5 sa flax. Ayun lang yung needs ko mamaya. Ubusin nyo yung 70 bucks na yun. Kung walimbawa naman din na, ayan, wala na kayong takrap, syempre, modify na lang kayo ng modify. Pagandahin nyo yung stats nyo. Or, ipang-crop nyo na lang ng jeans. Tapos pagsamasamahin nyo, baka swertehin kayo. Pwede pambenta. Pwede rin suotin nyo na lang. Or, yung raw mats mismo, yung halimbawa, ito, advance. Ayan, benta nyo siyang ganyan. Bumasi muna kayo kung anong mas mabenta ngayon. Dahil madyang mababa ang presyo nila, gamitin mo na lang. Pero, ano pa ba? Kung halimbawa din na may mga nakuha kayong parang mga advance na materials, tapos papipiliin kayo kung saang materials dapat manggagaling. Ang ginagawa ko kasi, kung halimbawa ang current level natin is nasa 100 to 110, yung pang 90 ang kinukuha ko. Bakit? Kasi, kung nagka-crop kayo halimbawa ng weapon, for example, bison, nakita nyo tong titanium alloy, 90. So, 90 materials, level 90 materials ang kailangan. So, yun, kung may libre lang, dun ko inaano, sa mas mababa ng, level bracket. So, yun. So far, yun lang muna. Sana nakatulong. PM lang kayo ulit or tanong lang kayo. Anything na makakatulong sa inyo, tuturo ko na lang. Thank you ulit sa mga nanood. GG's.